Ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Mukhang wala na pong mangyayaring impeachment trial sa Senado. Magandang araw sa atin lahat mga kabayan at ito po yung ating pag-uusapan at bago ang lahat huwag kalimutan pindutin muna ang like. Isang like lang ay masaya na po tayo at napakalaking tulong na po yan sa ating channel. Kung kayo po ay mag-subscribe at magbibigay pa ng suporta sa channel ito, lalong maraming salamat po mga kabayan. Okay, yun nga, sinabi ni Jesus Cordero na mukhang hindi na nga po matutuloy itong impeachment trial dahil si Jesus Cordero ay pinupush niya na dapat respetuhin ng lahat po na impeachment judges, no, itong naging desisyon ng Supreme Court. Dahil ika nga, kung hindi susundin ang desisyon ng Supreme Court, baka magkaroon ng constitutional crisis. Ilan lamang po, mga kababayan po natin, ang nagtutulak na dapat ituloy pa rin ang impeachment trial at hindi daw po susundin itong naging desisyon ng Supreme Court. Isa na nga dyan sa nagsasabi ay itong si Tito Soto, nakalaban naman ni Jesus Cordero sa pagiging Senate President. At ang kampo naman po o itong defense team ni Vice President Sara, ayon sa tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara, kung sakaling ituloy naman ng Senado, sila po ay nakahanda kung ano man, no, ang maging desisyon ng Senado. Okay, puntahan natin mga kababayan itong mga naging pahayag ni Jesus Cordero at mga sagot niya sa tanong po ng mainstream media. Mabuhay po kayong lahat. Okay, simulan natin. Ruling sa Supreme Court sa impeachment, mamaya sa caucus, at ano yung personal position mo doon? Wala sa agenda, subalit tiyak ko mapag-uusapan yun dahil imposible namang hindi. That is considered what we may call the elephant in the room. So malamang mapag-uusapan yun mamaya. Salamat sa tanong. Iba ang aking personal na opinion kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Tulad ng sinabi ko kahapon, kung hindi pa kayo inaantok kahapon, ay hindi, umaga pa lang yun. Hindi porkit tagapangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Banana Republic. So, tama po, Chis Cordero, mga kababayan po natin. Now, dapat marunong po sila tumanggap. At the same time, nakita naman po natin yung mga bumoto. Di po ba, mga kababayan po natin, no? Sadyang desperado lang po talaga ang ilang senador na gigil po na ma-impeach itong si VP Sara. At desperado rin, syempre, mga kababayan natin. Ang ilan po sa mga kongresista, lalo na itong kampo ni Martin Romualdez, na mag-iimar pa. And, tingnan mo naman, no? Tracy po yung bumoto, walang kumontra. Okay sana kung kalahati, no? Lamang lang ng isa, pwede sana yon. Pero lahat po So, anong gagawin, no? Pagbabago pa ba yung kanilang pag-iisip? Palagay ko itong mga judiciary na ito, mga kababayan po natin, hindi naman sila kagaya ng mga kongresista, no? Na mga mukhang pera. Di ba? At mga senador din, syempre, na mga mukhang pera. Kaya gustong-gusto nila na matuloy ang impeachment trial. Kasi sa impeachment trial, malaking pera po yung nakalaan, no? Kung malaking pera yung nakalaan para sa mga kongresista, malamang lalong-lalo na dito sa mga senador. Tuloy natin. Ang pananaw pa, kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo, kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahon yun, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi Grabe talaga, no? Mayroon talaga mga kritiko, mga kababayan po natin. Sila po yung mga pro-impeachment na mga pink dilaw. ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso.
Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi automatic yun. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang maestrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala akong nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mulat-mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin maialis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Di ba mga kababayan po natin? No? Dito pa lang sa sinasabi ni Chis Cudero, malinaw na mga kababayan po natin, deadball na po itong impeachment complaint na ito at impeachment trial. So ngayon, dito po sa mga naging pahayag ni Chis Cudero, nako, lalong sumabog sa galit itong mga kritiko, lalo na yung mga nagpapakilala na sila daw po ay political expert, political analysis, no? Kasama ang mga pink dilaw at ilang mga tagapagsalita ng pink dilaw, no? Itong grupo mga kaliwa na walang humpay po yung kanilang pagrarally. So actually nagrally po sila, no? Nakarang araw nagrally po sila. Kanina nagrally na naman po sila itong mga pink dilaw, itong mga kaliwa na talagang gusto daw po nila na matuloy talaga ang impeachment against kay Vice President Sara. Alam naman natin kung ano po yung kanilang agenda diyan, no? Dahil takot na takot po sila na bumalik na naman ang matinong gobyerno. Ang gusto nilang gobyerno, yung uto-uto, puro salita, ngunit walang ginagawa. And ito ang gobyernong ito, mga kababayan natin. Kaya malinaw po itong mga sinasabi ni Chis Cudero. At marami po sa mga senador. At ako palagay ko kung sabi ni Chis Cudero, okay, iwag na natin ito ituloy dahil respetuhin natin ang desisyon ng Supreme Court. Kung sino po yung bumoto pabor sa pagiging Senate President ni Chis Cudero, palagay ko sila rin yung boboto na i-dismiss na itong impeachment against kay Vice President Sara. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang, at pangalawa, kaugnay sa paglabag ng Huwag mo na magsingit, tapusin pa eh. ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado. Ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes. Pag-uusapan niyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Nakalagay kasi sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala na nga jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court, dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso. Yung impeachment court at dinismiss yung kaso. So, nung nagdaan, nagawa na rin yan ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. Kung sinabing hindi pwedeng sundin, ang sinabi ko pagbobotohan lahat. Dahil noong mga nagdaang panahon, di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado
kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa foreign currency deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpa siya ang Senadong sundin ito. Ganon din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomosyon, halimbawa lamang, na aksyon na o anong gagawin, o magtatanong anong gagawin ng Senado kaugnay ng Supreme Court decision, may sasagot at magsasabi at manghihiling ng motion. Pag walang nag-object, edi yun na yun. Pag may nag-object, edi pagbobotohan. Pero yung botohan nun, sir, kay CJ Corona as an impeachment court, hindi as legislative body. Yes, pero yung botohan din naman kay dating Pangulong Estrada as a legislative body, as a Senate. Dahil yon nagbotohan sila sa impeachment court dahil yung issue na bring up during trial na. Hindi naman tiniro yung buong proceedings. Ang tiniro yung pagbubukas, yung pag-issue ng subpoena dun sa foreign currency deposits as part of the trial. Sir, so we're saying na kung inaksyonan niya noong February, sana tapos na yung impeachment, hindi na pag- Babalik ta rin ko, kung inaksyon na namin, anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. So babalik ta rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba? Ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. We exercised an abundance of care when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did after the Supreme Court decision. Without an abundance of care, they hurried things and the result is what you have seen now, given the Supreme Court decision. Correct. Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado. Lalo na sa nakita yung desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Pero na-decline daw yung public na malaman ano ba talaga yung paso. Hindi lamang impeachment ang mode of accountability para sa mga opisyal. Investigasyon ng Senado, investigasyon ng Kongreso, kaso sa Ombudsman, lahat ito. Okay, so yan po, malinaw mga kababayan po natin, no? Na talagang susundin po ni Chis Cordero kung ano man po yung ang naging decision ng Supreme Court at palagay ko malabo na ito, no? Dahil siya po yung nanalong Senate President at siguro kung ano yung kanyang decision, malamang at sa malamang palagay ko, ito po ay respetuhin din ng kanyang mga kasamahan, lalong-lalo na po no, yung mga sumusuporta sa kanya. And meron din siguro yung ipupush talaga na maituloy itong impeachment trial. Pero syempre, sa pagdating ng botohan, ako naniniwala na mas marami po yung boboto na i-dismiss na ito at wala pong jurisdiction itong Senado na ituloy pa itong impeachment trial against kay Vice President Sara. So good luck na lang kay Tambalos Lost, no? Better luck next time. So pwede naman siya mag-file next year kung gusto niya until 2028, no? Hanggang maubos yung pera ng bansa natin, no, sa pamumudmo diyan sa mga pipirma ng impeachment. And hindi po tayo gumagawa lamang ng kwento dahil sa issue ng pambabayad, no, kapalit ng ayuda diyan sa mga kongresista ay sinabi mismo namin ng isang kongresista na ito po ang totoong nangyayari at marami rin pong aminado na sila ay pumirma ng impeachment dahil kailangan lang po nilang ayuda. At mayroon pong isang Colonel, no, Colonel Busita, no, na umamin na talagang hindi siya nagkaroon ng budget dahil hindi siya pumirma sa impeachment ni VP Sara. So, ito po malinaw, no, at ito nakikita naman ito lahat ng Supreme Court, itong hindi tamang proseso na kanilang ginawa against kay Vice President Sara. And nabisto rin po dahil dito, no, dahil si Bongbong Marcos ay nirespeto daw ang desisyon ng Supreme Court pero hindi sila pabor sa naging desisyon ng Supreme Court. So, bistado din po itong si Marcos Sr. dahil dinideny niya na ayaw niya ng impeachment. Pero ngayon ay aminado siya, no, na hindi niya nagustuhan ang naging desisyon ng Supreme Court sa impeachment ni VP Sara. Tignan mo, no? Nabibisto talaga sila. Anyway, good job po kay Chis Cordero at sa ilang senador pa na narirespeto sa desisyon ng Korte Suprema. Mabuhay po kayong lahat and thank you sa pag-like ng video ito, mga kabayan.